mapapansin ho yung protocol plate na ginamit, wala po yung mga security features katulad ng mga sticker na usually kasama po sa official na protocol plates. Driver ng isang SUV na may plakang pangkongresista ng away sa kalsada. Pero peke raw ang protocol plate, sabi ng ilang leader ng Kamara. Peke man o totoo, hindi dapat nang aabuso. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR, Abante Radio at 94.7 Mellow BFM. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74 at Sky Cable 33. Simulan na natin ang agenda. Panibagong road rage incident caught on video. Ang isa sa mga sangkot, may number 8 protocol plate na para lang sa mga kongresista. Viral din sa social media, kandidato sa pagka-kongresista sa Pasig, umani ng batikos dahil sa bastos na biro. Comelec, humihingi ng paliwanag. 3 Pinoy arestado sa China dahil sa umano'y pang-ESPya, DFA, tiniyak na tutulungan sila. Inflation na itala sa 1.8%. Noong Marso, ang pinakamababang level sa nakalipas na halos 5 taon. At arat na ilang patok na summer destinations, silipin. Isa na namang insidente ng road rage ang viral ngayon. Sangkot dito ang isang SUV na may protocol plate para sa mga kongresista. Pinaiimbestigahan na ito ng Kamara. Ang detalye sa agenda report ni Zandro Ochona. Ikinainis ng netizens ang viral na video na ito sa social media. Makikita ang isang puting sasakyan na may plakang 8 kung saan bumaba pa ang driver at pinagbantaan ang driver na nakaharang sa daraanan nito. Sa inilabas na pahayag, sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco na kinokondena nila ang maling paggamit ng special protocol plate na may numerong 8 na nasangkot sa away trapiko. Tinawag din niyang peke ang plaka dahil wala raw itong security features. Bagay na kinatigan ng isa pang opisyal ng Kamara. Kung mapapansin ho yung protocol plate na ginamit, wala po yung mga security features katulad ng mga sticker na usually kasama po sa official na protocol plates. Pagkakaalala ko ho, wala pa hong nai-issue na mga protocol plates for this Congress, nitong 19th Congress. Ako personally, hindi ho ako gumagamit ng protocol plates. Hiling na mga leader ng Kamara sa mga law enforcement agency, hulihin at parusahan ang mga gumagamit ng mga peking protocol plate. Para sa agenda, Zandro Ochona, Billionaire News Channel. Hindi na makakabalik sa bansa ang Russian YouTuber na si Vitaly Zedorovetsky. Oras na ma-deport siya. Idiniklara na siyang persona non grata matapos mag-viral ang kanyang panghaharas sa mga security guard at mall goer sa BGC. Nasa Bureau of Immigration Detention Facility sa Camp Bagong Diwa, sa bikutan ang vlogger habang naghihintay ng deportation proceedings. Kinumpirma ng DFA ang pagkakaaresto sa 3 Pinoy sa China dahil umano sa paniniktik. Nangako rin ang ahensya na tutulungan nila ang mga pinaghihinalaang Filipino spies. Narito ang agenda report ni Francis Folde. Ilang mga hinihinalang Chinese spy ang nahuli ng NBI at CIDG kamakailan, kabilang ang isa na nagkabit pa ng CCTV sa direksyon ng Coast Guard at Navy assets sa Palawan. Sagot ng China, walang basihan ang akusasyon ng Pilipinas.
中国司法机关 China firmly opposes this and has made solemn representations on many occasions. China urges the Philippines to stop making groundless accusations, handle individual cases involving Chinese citizens in accordance with the law and fairly, and effectively protect the legitimate rights and interests of Chinese citizens in the Philippines. 严正交涉。 Ngayon, 3 Pinoy na taga-Palawan ang nahuli raw ng China dahil sa umano'y pang-espiya sa kanila. Ayon pa kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun, 1 sa 3 ay naniniktik malapit sa kanilang mga military facility at nakapagpadala pa raw ng mga military-related at confidential video sa Pinoy agents. Sa ulat ng China Daily, umamin na raw ang 3 Pinoy at nagsisisi na. Inutusan daw ang 3 ng isang Philippine Intel para mangolekta ng mga sensitibong impormasyon. 2021 pa umano aktibo ang Intel Agency ng Pilipinas sa pagre-recruit ng mga Pinoy na nakatira sa China at sinasanay maging spy. Una nang ipinawaya ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya ang issue sa DFA. Ang AFP naman, ipinauubaya na sa DFA o DMW ang mga gagawing hakbang para dito. Pero handa raw ang sandatahang lakas kung kakailanganin ang kanilang suporta. Sa nilabas na pahayag ng DFA, alam na raw ng ahensya ang aligasyon sa 3 Pinoy. At prioridad nila ang pangalagaan at isulong ang karapatan at interes ng 3. Pagkakalooban din sila ng embahada sa Guangzhou ng legal support. Hinimok rin ng ahensya ang Chinese government na litisin ng 3 Pinoy ayon sa due process, batay sa kanilang domestic law at Philippine-China Consular Agreement. Para sa agenda, Francis Pulbe, Billionaire News Channel. Hindi lang fake news ang kumalat matapos maaresto ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, dumami rin ang insidente ng panghaharas online laban sa mga pamilya ng mga EJK victim. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Mangiyak-ngiyak na ikwento ni Nanay Dalia ang kanya umanong nararanasang pambabash online mula sa mga netizen na kumukwestiyon sa sinapit ng kanyang anak sa ilalim ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matagal na po namin hinihintay ang hustisya na hangad namin. Pero ganun pa man, mas malala din ang naranasan namin sa mga basher namin. Talagang nakakalungkot, nakakaiyak dahil hindi kami sanay sa ganito. Hustisya lang ang kailangan namin. Hindi niya akalaing aabot sa puntong magpapasaklolo siya sa NBI kasama ang iba pang pamilya ng mga EJK victim. Si Shira, idinadaing ang anyay pambabaliktad ng mga netizen. Gawan kami ng fake news, i-manipulate yung videos namin, yung images na hawak namin at sasabihin peke yung hawak naming mga litrato. Sabihin nila kami daw ang dapat kasuhan, kami ang kriminal. Pagbibintangan pa po nila kaming adik at dapat nga daw kaming paimbestigahan at makulong dahil nagpapakalat kami ng fake news pero sa katunayan ay sila mismo yung gumagawa ng fake na content. Pati ang ICC Assistant to Counsel na si Attorney Cristina Conti nagsumite rin ng affidavit na kasaad ang sariling karanasan mula sa mga basher na umabot pa umano sa pananakot. May iba pong content na ang nakalagay kasi ay sana mamatay ka na, pero merong ibang content na mag-ingat ka, hindi ka nasisikatan ng araw. Hinala ni Conti, systematic ang malawakang disinformation at intimidation na sila ang target pero hindi niya masabi kung sino ang may pakana rito. Basta't ang alam niya, hindi ito dapat isantabi lalo na ngayong inaasahan nila ang pagbubukas ng application para sa mga tatayong witness laban sa dating Pangulo. Sa kabila nito, giit ni Conti gagamitin nila ang karanasang ito bilang sandata para kumbinsihin ang ICC na ibasura ang interim release ni dating Pangulong Duterte. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Ipapasabina ni Senador Amy Marcos sa mga miyembro ng gabinete ng kanyang kapatid na nang isnab sa pagdinig kahapon sa hearing sa pag-aresto kay FPRRD. Walang dumalo sa Senado dahil sa executive privilege. Pero ano nga ba ito? Nagbabalik si Hannah T.
Wala ni isa sa mga miyembro ng gabinete ang sumipot sa ikalawang pagdinig kahapon ng komite ni Senadora Amy Marcos sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang dahilan, ang executive privilege. Mukhang natatakot ang lahat na magtestigo. Kaya magpapasabi na po ako, hayaan po ninyo ako na sana pirmahan ni Senate President Cheese Escudero. Pero di pa pinipirmahan ni Senate President Cheese Escudero ang subpoena request. Kahit nauna ng hiniling ni Senadora Amy na ihain ng subpoena kina Lieutenant General Arthur Cordura ng Philippine Air Force at Prosecutor General Richard Fadulion ng DOJ. Sabi ni Escudero, dapat idaan muna ang mga ito sa legal review ng Senado. Ang huling gusto kong mangyari, sa gitna at sa kabila ng napakarami ng kaguluhan sa ating bansa, ay dagdagan pa ito sa pamamagitan ng isang constitutional crisis kaugnay ng subpoena sa kabilang banda at invocation ng executive privilege sa kabilang banda. Ang executive privilege matagal nang tinatanggap bilang parte ng separation of powers ng gobyerno. Hindi ito nakasaad sa konstitusyon, pero pinatibay ito ng mga desisyon ng Korte Suprema. Sa pribilehiyong ito, pwedeng i-withhold ng cabinet members ang anumang impormasyong may kinalaman sa national security, sensitibong government matters o mga pribadong usapan kasama ang Pangulo. Halimbawa ang kaso ng Neri versus Senate noong 2008. Dito tumanggi si dating NEDA Chief Romulo Neri na ilahad ang pag-uusap nila ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo tungkol sa isang kasunduan. Ipinataw sa kanya ng Senado ang contempt o pagkadetine, pero kinatigan siya ng Korte Suprema. Sabi ng SC, pwede ang miyembro ng gabinete na tumangging humarap o sumagot sa mga tanong kung saklaw ito ng executive privilege. Gaya rin ito ng desisyon sa kasong Ermita versus Senate noong 2006 sa administrasyon pa rin ni Arroyo. Dito pinaglaban ng palasyo na pwede nilang pigilan ang pagdalo ng mga opisyal sa Kongreso. Ang executive privilege ay lehitimong proteksyon ng ehekutibo, pero hindi ito absolute. Dapat may matibay na batayan at malinaw na paggamit. Kasabay nito, meron ding malinaw na poder ang Senado. Sa ilalim ng konstitusyon, may karapatan silang mag-imbestiga in aid of legislation at maglabas ng mga subpoena at subpoena duces tecum. Kaya habang inaantabayanan pa ang desisyon ng Senate Legal Team, meron na agad ikatlong pagdinig na tinatarget si Senadora Amy sa mga susunod na araw. Pero wala pa rin kasiguraduhan kung may sisipot na bang miyembro ng gabinete. Para sa agenda, Hannah T. Billionario News Channel. Naglunsad ng isang signature campaign para mapauwi si FPRRD ang dating opisyal na si Greco Belgica. Humihingi rin siya ng tulong mula sa 4 na world leaders. Ang detalye sa agenda report ni Edith Isidro ng Abante Radyo. Isang sulat ang pinadala ni dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Grigo Belgica para kina US President Donald Trump, Russian President Vladimir Putin at Chinese President Xi Jinping at Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Inihimok nito ang 4 na world leader na mag-intervene sa sinasabi nilang illegal na pagdetini ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tayo magsama-sama na parating sa ICC at sa mga presidenteng ito at sa gobyerno natin na gusto natin ng katarungan at ibalik ang Pangulong Duterte dito at gusto natin itigil ito nangyayari pang-aakusa dito. Natanggap na umano ng mga embahada nila sa bansa ang liham noong Marso 26. Pero tanggap na rin naman ni Belgica na nasa kamay na ng ICC ang kapalaran ni FPRRD. Sabay ng liham ni Belgica ang paglunsad ng online signature campaign para kay Duterte. Sana po ay tulungan ninyo yung online campaign po na yan dahil yan po ang ating ebidensya na tayo po ay hindi naniniwala kung ano man media ang ilalabas na internationally being spoken against President Duterte. Si Belgica ang first nominee ng Bisaya Good Party List at kilalang malapit din sa pamilya Duterte. Para sa agenda, Edith Isidro, Abante Radyo, Davao.
Hindi natuwa ang COMELEC sa single mom joke ng Pasig Congressional Bet na si Attorney Christian Sia. Binigyan ng poll body si Sia ng 3 araw para ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat ma-disqualify dahil sa kanyang biro na ginawa sa isang kampanya nung isang araw. Labag raw kasi ito sa anti-discrimination guidelines ng COMELEC. Umani ng sangkaterbang batiko si Sia dahil sa kanyang joke. Ang Gabriela Women's Party List tinawag itong misogynist. Karapat-dapat lang din daw na ma-disqualify si Sia. At kausapin po natin ngayon Pasig Congressional Candidate, Attorney Christian Sia. Attorney Sia, magandang gabi po sa inyo. Attorney Sia? Yes, Pinky, I'm here. Yes, I can hear you. Can you hear me? Yes. Opo, attorney, kamusta po kayo ngayon? 2 days, I think that joke that you made was done sometime April 2. Am I correct, sir? Well, actually, matagal na pong joke yun. Last year pa lang po, binibitawan ko na po yan joke na yan. So, but again, siyempre iba ang Attorney, tumatawa nawawala yung po audience. kayo. Sabi Yeah. niyo po, Hello po. matagal niyo na po palang ginagawa itong joke na to. Matagal ko po, hindi ko ginagawa, kundi binabanggit. No? Parte po ng, Opo, siyempre po, binabanggit. pag kayo po ay nagsasalita po no, sa mga caucuses, hindi po may iwasan dahil siyempre marami po kami nagsasalita. Naiinip po minsan ng tao, nawawalan po ng interest. And one way po na mapukaw ulit yung attention is through jokes. O kaya naman po, minsan, kakanta ka para ma-entertain po yung publiko na nakikinig. So that when you deliver your message, mas naiintindihan. Because at the end of the day, yung pong programa o yung mga issues po ng bayan ang kailangan pong maunawaan ng mga boboto. So, sa tagal niyo na ho palang binibitawan itong joke na to, ay ngayon lang talaga napunta sa nalaman ng taong bayan dahil nag-viral po itong video ninyo. Noong itong video nyo, I believe was April 2, tama ho ba yun? I don't know the exact date, no? Pero yeah, probably. Yun po yung meeting po sa pinagbuhatan. Okay. So, after all, you've been getting a lot of bashing on social media. Would that be correct, sir? Yes. Totoo naman po yun. Opo. And actually, today po, nagpatawag na rin po ako ng press con para mag-issue po ng public apology I see. to address po yung outrage. Tapos na po yung inyong press con at nag-sorry na po kayo. Opo, na-cover naman po yan ng ibang mga news outlet, including Rappler, ABS, I think, nandun din po sila. Okay. And GMA, nandun po. So, now you know that the joke was not funny? Yes, yun po yung ating realization, no, na sometimes, 'di ba, kasi po ang origin po niyan joke na yan ito sa small meeting with solo parents na syempre mga close din po sa akin, no, sila sa kanila po nanggaling yung joke, tumawa po sila. So sabi ko, mukhang pwedeng gamitin tong joke pagka when I'm speaking about issues ng solo parent kasi bumenta naman sa kanila, no? At sa kanila galing yung joke. So sabi ko, pwede kong gamitin para mas maging effective yung delivery ko ng message. But unfortunately... And not once did you think, attorney, that this was rude or At that time, or syempre ma'am, no? insensitive or misogynist? Well, syempre ma'am, kung meron pong magsasabi ng ganyan na characterization ng joke mo, dapat yung mga kasama ko po mismo na solo parent. Pero at the time, they didn't find it offensive. Natawa pa nga sila. Opo. So again, I don't want to justify po no, yung aking words and yung aking naging biro. No? Pero, yun po. Kung alam ko po na offensive yan from the get-go, of course, ang objective ko po is makuha po yung boto at atensyon ng botante. No? Opo. Kung nakita ko po na And you from the definitely got get-go. the attention. Hindi ho ba? Nakuha nyo talaga yung attention. Hindi lang ng mga Yeah, po. Pasagenyo. Opo, at actually, sambayan ng Pilipino na po ang nakikinig sa akin. No? So,
Kaya po, and that yun naman po, during the press con, na sinabi ko naman po, no, na inaako ko po yung responsibilidad sa mga salitang binitawan ko, no, wag po idamay ang ibang mga kasama ko sa slate, no, Opo. dahil hindi naman po sila nagbitaw ng salita ako. So kung meron man pong consequence yan, dapat po ako lang po ang sumagot. And because of this, ano ho yung lesson learned dito about jokes like that? Well, ang lesson learned po dyan is you really have to be circumspect. No? Tignan mo lahat ng aspeto bago ka magsalita. Because iba-iba ang audience eh. Diba? Iba-iba yung profile ng mga makikinig sa'yo. And you have to realize na lahat na sasabihin mo, even in a setting like that, na pang-baranggayan, nakikinig ang bansa eh. Diba? Nabibideo po. Yes, makaka-capture yan ng social media. And syempre, iba kasi yung feeling nung pinapanood mo lang, iba yung feeling nung nandun ka, di ba? Pero ang mga So, joke... sa makadaling salita, siguro, what I want to say is, sometimes, yung sinasabi mo might be laughable dun sa setting na yun, but taken in another setting, di ba? So, siguro, maging lesson din po ito sa mga politiko na kagaya ko na, be aware na may mga nakikinig na hindi present doon sa meeting na yun. And they will not find it funny, no? Kahit yung actual audience mo tumawa. But yung mga netizens, syempre, iba yung kanilang appreciation. So you just have to be aware. Opo. No? And siguro, to be safe, di ba? Tama naman na siguro, find jokes na, di ba? Hindi naman kailangan na ganun talagang jokes ang bitawan mo. Siguro find jokes na equally funny, hindi boring, di ba? Na interesting din, something fresh, di ba? Wala ho ba kahit sinong mga kaibigan ninyo, kapamilya nyo, katropa ninyo, kapartido nyo na sinabing, medyo bastos, attorney, yung joke nyong yun? Wala hong isang nagsabi sa inyo nun? Well, kagaya ko, di ba? Siyempre, you gauge naman yung effectiveness ng speech based sa reaction ng audience mo eh. Di ba? So if they laughed, at wala namang na-offend, parang, siyempre, you took it for granted. Di ba? And siguro, actually, I'm thankful na open up to and, you got another perspective, di ba? From the neutral public, not necessarily voters ng Pasig. And, tama naman to hold to account ang mga politiko to a higher standards. Di ba? Tayo po dapat ang magsilbing role models ng mga kabataan, lalo na. When was this, attorney, when was this realization of yours? Today lang ho ba o nung natanggap niyo yung summon or yung papel mula sa COMELEC, yung kanilang pagpapaliwanag sa inyo dahil posibleng ma-disqualify kayo? Hindi naman. Wait. Sorry I got distracted kasi meron na po kaming caucus yung aking staff is rushing me. Anyway, una po, wala pa po akong natatanggap na show cause order. Pero based sa mga nagre-report sa akin, meron raw hong lumabas sa social media. So I'm waiting for the official. Opo. At pinagpapaliwanag daw kayo ng 3 araw, within 3 days. Yeah, meron naman po kaming legal team na ready to answer, no? Yeah, and actually, I want to commend the COMELEC. Nakakatuwa po na within 24 hours, no, umaksyon po ang COMELEC. Kasi po, dati sa Pasig, nag-file po kami ng petition right after the election on the issue po na tampered po yung hash code, no, na lumalabas doon sa aming election returns. Opo. Okay, I ask you that, sir. Pakisagot lang po, kailan yung realization ninyo na mali yung inyong joke? Insensitive yung inyong joke? Bastos yung inyong joke? Nung makita natin, no, yung public reaction on the joke, di ba? Kasi under the lens ng national audience, hindi ganun di ba? Yung nasa local setting ka, audience mo, so all along, akala mo, that's well and good. Pero makita ko yung reaction ng national audience, it's not funny. Then the realization doon, oo nga, no? Yeah.
You know, I asked you Yun. that, attorney, because after niyo pong Opo. sinabi yan, nung napanood ko nung April 2, kaya ko po tinatanong sa inyo, there was Opo. meron ho kayong isang kampanya. Tama ho ba to sa Sagad ho? Hindi ko po alam yung area sa Pasig, pero I believe it's in Sagad. At ang sabi niyo po dito, sa social media, ako na ang bastos. Sa lahat ng mga bastos. Kung may ranggo ang mga bastos, 5-star general ako. Ibig sabihin, nung nagsalita po kayo doon sa Sagad ho ata yun, ay alam niyo na yung galit ng tao, nung netizens doon sa social media, hinggil doon sa inyong sinabi. Pero hindi pa ho kayo kasi nag-apologize noon eh. Hindi po. Ay, nag-apologize na po ako doon. No? Na, kung babalikan niyo po yun, sabi ko, gusto ko pong humingi ng paumanhin sa lahat po na nasaktan. Hindi ko po yun intensyon. Ang intensyon ko lang po ay kilitiin yung imahinasyon ng mga audience, pampagising. Pero, hindi po, from the get-go naman po, nung may na-offend po tayo, in fact, nag-text po sa akin, sabi ko, pasensya ka na. I hope hindi mo isipin no, na intention ko na to belittle no, yung kababaihan. In fact, gusto ko lang idagdag, no, in my 6 years as city councilor, isa ako sa mga tumulong sa mga solo parent on an individual basis dahil ang malaking issue ng solo parent is yung, syempre, naghiwalay yan at naghahabol ng sustento para sa anak. So, isa po tayo sa mga tumulong. Opo. At, Yun isa nga pa po yan sa eh, nagawa natin ng... Yeah. Yun po yung Sige, ma'am. inyong speech, no? Tatapusin ko lang po, sir, kasi we also have to go and we thank you for Apo. coming on air, no? Kasi Apo. doon po sa speech nyo dyan nga sa Sagad, sa umpisa sinabi nyo, may dalawa kang gagawin, magpapaliwanag at mag-a-apologize. You did not use the word apologize, pero sabi mo nga, dun sa inyong nasaktan. But you went on, sir, that was about 8 to 10 minutes. Sabi mo nga, kung may ranggo ng pagkabastos, dapat 5-star general ako. You even said this, ang biro ay dapat manatiling biro. You were insisting and underscoring the fact na biro lang yon at dapat tanggapin ng tao yon bilang biro. In fact, you went on to say na parang you were deflecting this at sinasabi nga, hambog at bastos talaga, ang sinasabi nyo, yung makinarya nila, ito pala, ay mabigat ang kalaban. Talagang gustong itikom ang bibig ko. Sa akin hong pagbasa at sa aking panonood nun, ay para dinala nyo po sa inyong kalaban ito pong inyong nararanasan na insulto sa social media dahil po mismo sa inyong mga sinabi na nanggaling po mismo sa inyong bibig. Well, I was explaining kasi ako po ay konsihal ng District 1 at ang Sagad po ay District 1. So, again, 15 years na po ako in public service. So, yung mga tao po ron, halos mga kaibigan ko na rin. So, when I spoke, I was speaking actually to a company of friends. No? Yung pong kapitan doon, actually, pinsan ko po yun. No? Makalawa. So, siyempre, I had to explain na nasa politika po ito. And ayoko po kasi na ang maging focus po nitong eleksyon na to is yung isang biro na nabitawan natin, no? Inappropriate, yes. Pero ayoko, ang gusto ko i-refocus yung pong kampanya doon sa totoong issue ng Pasig na ang aming mga pasyente walang sapat na pasilidad. At nakakaduro po ng puso na ang po namin, ang mga pasyente po nasa pasilyo at nakaupo sa monoblock. Okay. So yun po yun. Sana yun po mabalik, focus nun. sana po mabalik yung inyong eleksyon dito po sa pinaglalaban ng mga kandidato dyan po sa Pasig. At sana po hindi na po maulit ang ganitong klaseng biro dahil hindi ho talaga maganda yung biro. Maraming salamat po sa inyong oras sa Pasig. Congressional Candidate Christian Sia. Thank you, sir. Salamat din po. At makakausap po din natin ngayon, Gabriela, Women's Party List Representative Arlene Brosas. Congresswoman, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Pinky. Alright. Good evening. Kayo po ay, I will assume, narinig niyo po yung pag-uusap namin ni Attorney Sia. Yes, Pinky. Oo. Just a reaction, ma'am, dahil siya po ay nag-apologize na. Actually, yung apology niyo po, non-apology. Kasi sinasabi niya na joke, di ba? So, there's a problem with that, no? Kasi parang, apparently, hindi naman totoo na sinasabi mo na nag-apologize kasi hindi mo naman naintindihan kung ano yung ginawa mo in the first place.
we believe, no, na no one has the right to harass through any means, anyone, in any space. So, yon malinaw po yon. Kaya hindi dapat ginagawa yon, lalo na ng mga nasa public office at doon sa mga trying to curb, no, in the public office. So, mas malala ito kasi sinasabi mo ito sa publiko eh. Pinky? Meron pong show cause order ang COMELEC kay Attorney Sia. Ang sabi po niya ay hindi pa niya ito natatanggap. Meron ho ba kayong balak na hakbang laban kay Sia? Yeah, actually, nag-send na kami ng letter sa COMELEC regarding sa complaint, no? I believe ito naman ay magandang ma-actionan, no, ng COMELEC. And we commend actually the COMELEC kasi nag-show cause order sila agad eh, no? Nakita po natin yung sulat from Task Force on Safeguarding Against Fear and Exclusion in Elections or Task Force Safe. Yun yung kanilang ipinalabas. Yeah. And here nga ay pinapatawag nila si Attorney Sia at nais-imbestigahan. Yung gusto po naming mangyari, actually, doon sa sulat, no? Hindi lang naman po dito sa COMELEC, pwede rin natin actually, pwede rin tayong sumulat sa Supreme Court to call their attention also, to inform them na merong mga ganitong obstructions, ang isang lawyer. Even sa IBP, di ba? Pwede rin natin isulat ito at sabihin natin na nagkakaroon ng diskriminasyon sa kababaihan, itong ginawa, no? Or baka merong code of ethics. Opo, lalong-lalo na sa mga abogado. to what end? Para po i-disbar siya, ganun ho ba? We believe na kailangan talaga magkaroon ng investigation dito, no? Kasi it's not the first time na ginawa niya ito. In fact, we've heard na meron pa siyang mga lewd and misogynistic remarks in another sortie held on March 28, 2025. In-address niya rin ito sa crowd. Sinabi niya, hawak lang ng maigi sa mga panty, baka malaglag. So, ibig sabihin, it has been going on, Yeah. no? Itong ginagawa, Actually, no? And we think, Congresswoman, sabi nga niya, nung tinanong ko sa kanya, sabi niya matagal na daw niyang ginagawa itong joke na ito o sinasabi itong joke na ito. Binibigkas actually itong joke na ito. grabe, di ba? Parang hindi niya naiintindihan at hindi niya nauunawaan yung nagiging effect ng paulit-ulit na pagsasabi ng ganito. Kami sa Gabriela Women's Party, we have been consistently fighting against the discrimination in any form. Itong mga misogynistic remarks na to, lalo na ng mga election candidates, ino-normalize nito eh. Di ba? Pag sinabing joke kasi, ino-normalize na parang okay lang yan kasi joke. Hindi dapat ganon. No? There should be proper sanctions. Lalo na sa mga nagsisik ng public post sa atin. Kasi what more kung sino yung mga nasa kapangyarihan, pwede rin nilang gawin yan. Di ba? So, ang gusto namin, Pinky, makonsider talaga itong ginawa, no, as an election offense. So pinag-aaralan pa lang natin pero nakasulat na tayo, no? Section 261, Article 2022 of the Omnibus Election Code, no? Possible form din ito ng vote buying through sex in exchange for votes. So gusto natin maimbestigahan 'yon. And we trust the commission, the COMELEC, no, na mandate naman nila yan, i-implement nila, enforce nila yung mga necessary measures para ma-curtail yung mga ganitong actuations, di ba? At ma-hold responsible and accountable for their actions itong mga nagsisik nga ng ganitong posisyon. Congresswoman, paano pag napunta yan sa last point po, meron ho ba kayong mensahe kay Attorney Sia? Yes, publicly apologize, no? And sincerely apologize. And you should know what you have done, di ba? Hindi siya nakakatulong sa taong bayan. Election offense siya, prohibited act siya, vote buying siya, vote selling siya. Kung public office is a public trust, dapat maintindihan niya muna na maglingkod ng totoo sa ating mga mamayan, lalong-lalo na ang pagrespeto sa kababaihan. Maraming salamat po sa inyong oras, Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas. Thank you po. Thank you. Maraming salamat. Thank you.
Muling nanuyo ng mga botante ang mga pambato ni PBBM minus ang kapatid niyang si Senador Amy Marcos na kumala sa alyansa. Antipolo City ang kanilang pinuntahan ngayong araw. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona live mula sa Inares Center. Zandro, kamusta ang campaign sortie ng administrasyon? Pinky, mainit ang pagtanggap ng mga residente dito sa Antipolo. Sa kabila nito, ito ang unang campaign sortie na 11 na lang ang tumatakbo sa ilalim ng administration slate. Tuloy-tuloy ang pag-iikot ng alyansa para sa bagong Pilipinas sa buong bansa. Ito'y kahit nagdesisyon si Senador Amy Marcos, ang kapatid ng Pangulo, na hindi na siya sasama sa alyansa. Nirerespeto nila ang desisyon ng senador ayon mismo sa campaign manager ng alyansa. Senator Amy has decided na hindi na po siya sasama sa alyansa, and we respect her decision and wish her luck. Sa ngayon, tututukan niya sila sa paglalatag ng kanilang plataforma para masigurong masusunod ang mga kailangang maipasa sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Yung kakayanan, yung kwalifikasyon ng aming 11 kandidato na makikita naman pag pinagkumpara talaga yung track record, sila po ang makakatulong para suportahan yung remaining 3 years ni President Bongbong Marcos na ang gusto lang naman natin is mapabilis ang development dito sa ating bansa at mapabilis yung pag-angat ng buhay ng ating mga kababayan. Pinky, sa ngayon, 10 lang yung present na mga kumakandidato dito sa ilalim ng administration slate. Si dating Senador Manny Pacquiao kasi ay masama yung pakiramdam, kaya mas minabuti na magpahinga sa mga oras na ito. Sa ngayon ay nagtatalumpati pa rin si Pangulong Bongbong Marcos. Pinky. Maraming salamat, Zandro Ochona. Nag-uulat ng live mula sa Antipolo City. Death toll sa lindol sa Myanmar, higit 3,000 na. UN Chief may panawagan sa international community. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang northbound lane. Mabilis naman ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Sinalakay ng NBI ang isang bodega sa Marilao, Bulacan na imbakan umano ng mga kahina-hinalang kemikal. Tumambad mismo sa mga operatiba ng NBI ang sako-sakong kemikal na maaari raw gamitin sa paggawa ng bomba. Sa inisyal na investigasyon, pag-aari raw ng mga Chinese ang kumpanya. Kasulukuyan pa rin sinusuyod ng NBI ang lugar. Nababahala ang mga otoridad sa pagkalat ng mga malaswang larawan at video ng mga bata online. Ang problema, mas pinapalala raw dahil sa AI. Yan ang agenda report ni Hannah T. Sa bilis ng takbo ng teknolohiya, maski AI, ginagamit na rin ng sexual perpetrators. Sinabi yan ng grupong Deep Web Connect sa pagdinig sa Senado tungkol sa lumalalang online sexual abuse and exploitation of children o OSAE. Ang AI undress bots kayang hubaran ang larawan ng mga babae kahit pa minor de edad o bata at i-reproduce ito bilang malaswang larawan. Kadalasan, encrypted platforms gaya ng Telegram ang ginagamit para rito dahil halos imposible raw ma-takedown ng content doon kung walang nagrereklamo. Ayon sa Global Watchdogs, libo-libong kaso na ng AI-generated child sexual abuse materials ang nauulat. Patunay na hindi laro ang banta ng AI pagdating sa pag-aabuso sa mga bata. Sa US pa lang, halos 5,000 reports ang natanggap ng mga otoridad noong 2023. Sa Europe naman, mahigit 20,000 AI images ang nahanap sa isang forum. Marami rito, malaswa at kriminal. Dito sa Pinas, mas pinapaigting ng DOJ ang laban kontra OSAE gamit ang mas mariing prosecution. Hindi lang AI, kundi mga private group chat ang gumagamit ng code words, katulad ng ATABS, na kabaligtaran ng bata para lumusot sa detection ng online platforms. So dapat maging sensitive, maging, sabi kanina ni na Attorney Inocencio, proactive
yung mga platforms, yung mga regulators, even law enforcement, to know from the context clues kung kailan ginagamit yung ATABs or such words with criminal intent. Ayon sa Deep Web Connect, higit 200 gigabytes na ng malaswang larawan at video ng mga bata ang lumilitaw online at nasa higit 400,000 katao ang kabilang sa ganitong mga grupo at channel. Mas mahal pa raw ang locally produced o saik content kesa sa mga dayuhang content at inaalam pa ng grupo kung ano ang dahilan nito. Ang mas masaklap na nadiskubre ng grupo, may mga bata raw na mismong nagbebenta ng content dahil sa kakulangan sa pera o pananakot. Karamihan sa mga biktima mas bata pa sa 12 years old ayon sa International Justice Mission at mga kilala nilang babae ang nambibiktima na kadalasan kasama nila sa bahay. Hindi naman napigilan ni Ruby ang pagluha nang tanungin kung ano ang mensahe niya sa mga kapwa biktima ng sexual exploitation. 2 buwan siyang napilitan mag-online show matapos mabiktima ng isang private message na nag-o-offer umano ng trabaho. Na-rescue si Ruby ng mga pulis at social worker kasama ang iba pang menor de edad noong 2013. Mananatiling walang takot ang mga tao na gumagawa nito na nang-aabuso ng mga bata? Nakatakdang imbitahan ng komite ang iba't ibang online platform gaya ng Google at Telegram sa susunod nitong pagdinig. Para sa Agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. Iniimbestigahan na ng Trade Department ang issue na bumabalot sa nagdaang Circus Music Festival. Ang ilan kasing bumili ng premium tickets tila na scam daw ng mga organizer. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Isa si Victoria sa mga bumili ng premium tickets sa Circus Music Festival noong weekend. Kwento niya, maganda ang naging event nung nakaraang taon, kaya naengganyo siyang bumalik. Pero kumpara daw sa maayos niyang naging experience noong 2024, tila hindi raw swak sa binayad niyang halos 2,000 pesos ang ticket niya ngayon. Hindi na nga naibigay ang pinangakong giveaways, masikip at tila halo-halo na rin daw ang mga gold at platinum ticket holders. Dagdag pa riyan na kapag lumabas ng festival grounds ay bawal na ulit silang pumasok. Hindi namin ine-expect na no re-entry. Yun, oo. Kasi dati, nag-Circus Music Fest din naman ako noon. And meron kaming re-entry pass, okay? So, re-entry pass, kahit gold, silver, or plat noon, 3 kasi yung choices nun. Pwede ka mag-re-entry. Ganito rin ang sinapit umano ng mga anak ng aktor na si Chucky Dreyfus. Ayon sa kanya, disappointed, frustrated, and cheated sila sa nasabing festival. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang mga organizer pero tumanggi silang magbigay ng pahayag sa news team. Nag-post na rin naman daw sila ng statement sa social media kung saan kanilang sinabi noong March 28 na supplier issue daw ang naging sanhi ng mga giveaway na hindi na ipamigay. Nitong Webes, April 4, sinabi ng mga organizer na tatapusin nila ang lahat ng mga item at pupwede na raw itong maklaim sa loob ng 100 araw. Pinaiimbestigahan na ng Trade and Industry Department ang issue sa Circus Music Festival. Nakatanggap na daw kasi ang kanilang opisina ng lampas 40 reklamo ukol dito. Kung anong prinamis mo sa marketing mo, sa page mo, and everything, all that, sana matupad iyon na maayos. Ayon sa mga organizer, wala na munang next edition ng Circus Music Festival hanggat hindi naayos ang lahat ng gusot. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel. Nasa halos 3,100 na ang death toll sa napakalakas na lindol na yumanig sa Myanmar noong Biyernes. Naidagdag sa bilang ang 30 student monk na na-recover sa isang gumuhong monasteryo. Dose-dosenang biktima pa ang hinahanap ng mga rescuers. I really want to cry as I am pulling out the dead bodies, but I have to stay strong and calm as leader in front of my team. Nananawagan naman ang United Nations sa international community ng karagdagang tulong para sa Myanmar. Myanmar today is the scene of utter devastation and desperation. The death toll is now 3,000 and climbing, with thousands injured and many trapped under the rubble. This disaster has laid bare the deeper vulnerabilities facing people throughout the country. Cosmetics maker na Ever Bilena sinampahan ng tax evasion case ng DOJ. Susunod yan sa Agenda.
Traffic check ulit tayo. Sa EDSA White Plains, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Patuloy ang pagbagal ng inflation o yung antas ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin itong Marso. Alamin ang mga dahilan sa Agenda Report ni Sujin Kim. Bumagal ang inflation rate sa bansa sa 1.8%. Ito ang pinakamabagal na pagtaas ng presyo ng produkto at ng serbisyo mula nung kasagsagan ng pandemya noong 2020. Senyales ng patuloy na paglamig ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Pinakamalaking contributor sa pagbaba ng inflation ang pagbulusok ng presyo ng bigas na nakapagtala ng negative 7.7% inflation. Naglalaro sa 46 hanggang 63 pesos ang presyo ng bigas. Ang magandang balita is that bumababa talaga yung presyo ng bigas. So nakita natin na yung rice inflation natin ay negative na siya at ito ay may malaking contribution doon sa food inflation in particular. So itong 3 buwan ng 2025 puro negative na ang presyo, ang inflation rate ng ating bigas Bumaba rin ang presyo ng mais. Bagamat mabagal, nakapagtala pa rin ng pagtaas ng presyo ang karne ng baboy, patatas at mangga. Yung ating meat kasi karne ng baboy yung nag-trigger. This is still supply issue doon sa ASF natin. Mas mabilis naman ang naging pagtaas ng presyo ng isda, partikular ang galunggong, milk and other dairy products, partikular ang itlog, at ready-made food kagaya ng gatas pang baby. Malaki din ang naiambag sa pagbagal ng inflation ang transportasyon, bunsod ng mas murang pamasahe at produktong petrolyo. Sinabi ng Chief Economic Planner na si Secretary Arsenio Balisacan na kahit pa na-surpass na ang 2 to 4% target inflation rate, patuloy nilang imomonitor ang mga risk at shock pagdating sa inaasahang pagtaas ng presyo ng kuryente, isda at karne. Para sa Agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Sinampahan ng DOJ ng tax evasion case ang cosmetics maker na Ever Bilena. Gumamit umano ang kumpanya ng mga ghost receipt para sa mga tax declaration nito. Nahaharap sa reklamo si Ever Bilena President Dioseldo C. at ang treasurer ng kumpanya na si Miami C. Tauco. Para kay BIR Commissioner Romeo Lumagi, patunay ang kaso na seryoso ang gobyerno na habulin ang mga tax evader kahit malalaking kumpanya ang mga ito. Pinangunahan ni PBBM ang kick-off celebration ng Filipino Food Month sa Lucena City, Quezon. Bukod sa pagkaing Pinoy, binigyang pagkilala rin ng Pangulo ang mga walang pagod na nagsusumika para tiyaking mayroon tayong kakainin. Narito ang Agenda Report ni Pierre Pastor. Kain na tayo, mga tayon, mga unta. Iyan po ang madalas natin paanyaya sa isa't isa. Kung kaibigan man, kung malapit man, o kung hindi man natin nakilala pa. Para sa atin, ang pagkain ay ang wika ng ating puso. Ang simbolo ng ating pakikiisa at pagmamahal. Bahagi yan ng mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa paggunita ng Filipino Food Month sa kick-off celebration sa Lucena City sa Quezon. Ipinagdiriwang dito ang masasarap na putahing Pilipino. Pagkain ang pinakamabisang paraan ng pagpapakilala sa kulturang Pilipino at mga natatanging pag-uugali ng mga Pinoy. Malikhain, matatag at may malasakit sa kapwa. Malikhain dahil nagagawa nating putahe ang mga pangkaraniwang sangkap. Matatag dahil kahit sa panahon ng mga kakulangan, nagagawa pa rin natin ipagdiriwang ang kahit kaunting pagkain. May malasakit sa kapwa dahil sa tuwing may salo-salo, lagi nating naaalang magdala ng pagkain sa ating kapitbahay. Binigyang pahalaga rin ni PBBM ang mga kamay na kumikilos para magkaroon ng pagkain sa mga hapagkainan, mga magsasaka, mangingisda, tagaluto at iba pa.
Kasabay nito, isinusulong din ang experiential tourism, ang pagdama ng mga turista sa mga nakagawian ng mga lugar na binibisita at malaki ang papel ng pagkain dito. Nagsanib puwersa ang Department of Agriculture, Department of Tourism, National Commission for Culture and Arts, and Philippine Culinary Heritage Movement para mabuo ang programang ito. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Nakakuha ng bagong prangkisa ang McDonald's Philippines mula sa McDonald's USA. Kaya naman, asahan daw ang mas pinagandang customer experience at mas high-tech na mga restaurant dito. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Good news para sa mga mahilig sa Big Mac, McFlurry at French fries ng McDonald's. Na-renew ang prangkisa ng Golden Arches Development Corporation para magbukas at mag-sub-franchise ng McDonald's restaurant sa Pilipinas. Ang Golden Arches ay pag-aari ng bilyonaryong Yang family at sila ang master franchisee ng McDo mula pa noong 1981. If they want convenience, we should be convenient to them. And that's why we're opening so many restaurants all over the country with drive-thrus. And all the channels like delivery, they can all provide it to our customers. Karamihan ng McDonald's sa bansa ay nasa Luzon, kung saan 70% ng mga restaurant nito may drive-thru. Nitong nakaraang taon, halos 70 new branches ang binuksan sa buong Pilipinas. Ayon kay McDonald's Philippines President and CEO Kenneth Yang, asahan daw ang mas high-tech at mas pinasayang customer experience dahil unti-unti na rin nilang idinadagdag ang mga self-ordering kiosk, ang digital ordering options gaya ng McDelivery app at ang mas environment-friendly na pagtatayo ng kanilang branches. Bukas din daw sa lahat ng klase ng manggagawa ang McDonald's Philippines dahil 70% ng lampas 65,000 na empleyado ng kumpanya mga working student. Ang ilang branch may mga senior citizen din na empleyado gaya ng sa lungsod ng Maynila. More than a sign or a logo, the glowing M symbolizes that the best is yet to come. It's a mark of excellence Filipinos deserve and that we are here to serve. Target ng McDonald's Philippines na magbukas ng 800 stores ngayong 2025 at dahil sa kanilang bagong new term license, asahan na sa mga susunod na taon, mas maraming Pilipino ang makakapagsabing, love ko to. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel. Inaasahan na naman ang matinding traffic pagpasok ng Holy Week. Alamin natin ang mga preparasyon ng MMDA sa agenda report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. Naghahanda na ang MMDA sa matindi na namang traffic dahil sa inaasahang dami ng mga pasahero at motorista na aalis ng Maynila para magbakasyon sa kanilang mga probinsya ngayong Holy Week break. Ilan sa mga tututukan ng ahensya ay ang pag-monitor sa volume ng mga pasahero. Mula Miyerkules Santo, April 16 hanggang Easter Monday, April 21, higit 2,500 na mga MMDA personnel ang nakadeploy sa mga istasyon ng bus at mga paliparan sa Metro Manila. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, simulaan 9 ng Abril, papayagan ng mga provincial bus na dumaan sa EDSA mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Mula April 16 to 20, papayagan na ang mga bus na dumaan ng 24 oras. Pero bawal pa rin pong tumawid, meaning yung mga buses galing sa north hanggang Cubao lang po yung pinakamalayo nilang destinasyon. Yun naman pong galing south hanggang Pasay lamang. Para higit pang mabantayan ang sitwasyon, 6 na mga portable CCTV ang ilalagay sa mga provincial bus terminal sa EDSA para makita ng mga otoridad ang dami ng mga pasahero. Magkakaroon din ng mga pagkukumpuni sa ilang mga lugar. Marami po tayong i-allow na construction sa ating mga karsada, particularly road reblocking ng 24 hours. Magsisimula po yan ng April 16 hanggang April 21 ng 5 a.m. Dagdag pa ng MMDA, may mga towing truck at ambulance na nakaistasyon sa mga piling lugar para sa mga insidenteng kailangan ng agarang aksyon. Ayon pa sa MMDA, automatic na suspendido ang number coding scheme sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Para naman sa nakaplanong EDSA Rehabilitation Project, tuloy-tuloy pa rin ang coordination planning ng mga transport agency ayon kay Chairman Artes. Inamin niya na may mga kinakailangang adjustment dahil sa laki at lawak ng proyekto at ang inaasahang matinding epekto nito sa daloy ng trapiko.
Para sa Agenda, G. Baraga, Billionaire News Channel. Patok din siyempre sa ganitong panahon ng tag-init ang mga beach. Ngayon pa nga lang, dumarami na ang mga turista sa sikat na surfing spot na Baler. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Inaabangan na sa Baler, Aurora ang Holy Week at summer break. Sumisigla na muli ang negosyo at turismo dito. Balik na mga turista sa tanyag na mga landmark sa bayan, kabilang ang kanilang museo. Galing Sweden si Khaled Osmani, first time niya raw sa Pilipinas at sinusulit niya ang 2 linggong bakasyon sa bansa. I have been around because I love swimming and try to learn surfing. Kilala ang Baler Aurora sa surfing waves nito. Umaasa ang Baler Tourism Office ay mas dadagsa pa ang mga turista para bisitahin ang kanilang mga beach na ayon sa kanila ay ang sang pinagmulan ng surfing sa Pilipinas. Nasa bucket list ni Peds ang makabalik sa Sabang Beach. Isinama niya ang pamilya para matuto ring mag-surf. Uling punta ko dito 2015 pa. So, nag-mark sa akin to kasi dito ako first natutong mag-surf. And alam ko yung spot na to, pang surfing talaga, pang beginner. Siyempre, ako beginner. Sa ibang magagaling, astig din yung swell dito. And mababaw. Kwento ng mga taga-Baler, malaki ang nawala sa kanilang kabuhayan simula pa nung pandemya. Pero ngayon ay dumarami na ang mga nagbubook sa hotel at beach resorts. Nag-deploy na rin ang mga tourist police para umagapay sa mga turista. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.